Well, nung nag-start kasi, yung Republic Act 8972 nung year 2000, 3 million lang yung naitalaga nila as solo parent. Pero base doon sa aming technical working group ng Republic Act 11861, itong Expanded Solo Parents Welfare Act, ang sinasabi ng DSWD ay merong 17 million na solo parents, 14 million dito ang kababaihan, at 3 million ang kalalakihan. Section, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga karagdagang benepisyo at programa na maaring matanggap at mapakinabangan ng mga qualified solo parents sa bansa? Yes, oo. Magandang balita kasi yung mga dating benefits nila mas lalo pang luminaw at lumawak nga dito sa expanded. And dati kasi ang sinasabi lang ay may educational assistance. Pero dito ngayon, nililinaw na isang anak ng solo parent will be a full scholar of the national government from the start ng pag-aaral hanggang makatapos siya ng college or vocational studies. Ngayon, kung more than one ang anak ni solo parent, the rest of the children ay magiging priority sa ating ibang mga educational assistance program kagaya ng access to tertiary education, ganyan. So, malaking bagay yan kasi isa yan sa pinakamalaking problema ng solo parents, yung pagpapatapos ng kanilang mga anak. And ngayon, yung ating mga solo parents na minimum wage earners and below, kasama yung walang trabaho, they are also qualified now para doon sa 1,000 pesos monthly subsidy. Hindi lang kasama dito yung mga members ng 4Ps natin dahil may tinatanggap na sila. No? Pero ito ay malaking tulong. At least kahit pa paano ay ma-offset yung mga gastos nila. And at the same time, dahil nung pandemic, nagkaroon tayo nung tinatawag na SAP, yung Social Amelioration Program. At isa sa beneficiaries nito ay yung mga solo parents. So dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act, meron ng built-in na manggagaling ang pondo doon sa calamity fund ng ating mga local government units. So anytime na may pandemya, kalamidad, or whatever threats yan sa ang solo parents automatic would receive food, medicines, and in case nagkaroon bagyo, halimbawa, nasira yung bahay ni solo parents, the solo parent will also receive financial assistance para maipa-repair yung kanyang bahay. And isa sa pinakamaganda for working and non-working solo parents, yung automatic na membership sa PhilHealth. Kasi syempre, pag nagkasakit ka, problema ka agad yan. And yung PhilHealth program ng ating gobyerno ay napakalaking tulong. So, ngayon, lahat ng solo parents ay automatic members of PhilHealth. Kung ikaw naman ay working solo parent, yung portion na binabayaran mo would now be shouldered by the national government. So, hindi na kakaltasan. So, as soon as PhilHealth releases yung guidelines, kasi medyo may konti lang kailangan adjustment kasi doon sa PhilHealth law, 21 years old and below lang ang dependent na kinikilala. Dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act, 22 years old pababa ang anak ng solo parent. So, kailangan ma-cover din yung mga 22 years old and below. So, malaking bagay po ito. And as far as housing is concerned, dati si solo parent ay priority sa ating housing programs. Pero ngayon doon sa Expanded, hindi lang siya priority, may allocation na for solo parent housing. So, ito ay sa lahat ng low-cost housing programs ng ating pamahalaan. So, kahit ikaw, let's say, taga Quezon City at nagkaroon tayo sa Cavite, sa Laguna, and gusto mo doon magkaroon at kumuha, pwede gusto mo mag-invest, kunyari? Yes, pwede. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.